Sa pagkakataon na ito ay kinuha na ni Dingo ang nag-iisang patalim na dala-dala namin mula nang umalis kami sa mga kaanak namin. Mabigat ang mga yabag. Tapos ang hindi namin maipaliwanag ay yung may naririnig kaming pagaspas ng parang kalapate, pero hindi lang basta-basta normal na kalapate. Napakalakas ng pagaspas. Malaking pakpak. Tapos may tunog pa ng, alam niyo yung parang tunog ng palaka na naipit o ano. At ang mas malala pa, naririnig namin ito doon sa may taas ng bahay. Saglit na katahimikan ulit. Hanggang sa napakapit na lamang ako sa asawa ko. At nang marinig ko si inang sa itaas, umiiyak. O hindi kaya yung hiyaw na pinipigilan niya. Yung hiyaw na parang nasasaktan. Dahil sa kahoy pa ang ilang parte ng sahig sa taas ng bahay ay rinig namin kung paano kumakalmot ang matanda sa may sahig nun. Umeere ito. Ereng nakakatakot. Sinasabayan pa ito ng manakanakang makakapanindig balahibong malalim na paghinga niya. Ano yun? Nanginginig ko pang tanong sa asawa ko. Di ba may banyo sa taas? Baka nadudumi lang si inang. Sabi ng asawa ko nun. Doon ako natawa at kahit papano ay nabawasan ang takot ko. Matapos kong marinig ang huling tunog ng tila bintanang sinasarado at naramdaman kong pumaba si inang. Pumunta itong kusina. May narinig pa kaming konting tunog ng kaldero at palanggana. Muli kaming nagpaantok nun. At yung huling naalala ko ay pinatay na niya ang ilaw sa may kusina. At narinig na naman namin ang dahan-dahan niyang iyabag sa may hagdan pataas. Kinaumagahan, maaga-aga pa akong nagising. Pakiramdam ko noong umagang yun ay nilalagnat ako, pero hindi ko na lamang ininda. Gawa ng plano kong paglutuan si Mister. Nung papunta ako ng kusina, napahinto ako. Matagal akong tumayong nakatitig sa may taas ng hagdan. Ilang beses kong inaninag kung namamalikmatan lamang ba ako o nananaginip noong madaling araw na yun, pero sa gitna ng konting ilaw at kadiliman, meron akong nakita. Mga sa ika-4 na baitang ng hagdan. Nandun siya. Alam kong tao siya. May paa, may kamay, may ulo, may buhok. Pero sa pinaka-nakakatakot niya na posisyon, ang mga paa niya ay nasa may ika-4 na baitang nun. Nakabalik na ditong pwesto habang ang mga kamay naman niya ay nakapatong sa ika-3 baitang ng hagdan mula sa itaas. Hindi man ito gumagalaw, pero alam kong nakatitig ito sa akin nun. Benefits of the doubt, Sir Seth. Sa kadahilan ng hindi ako buong naniniwala sa mga kababalagan, umatras ako papunta sa may switch ng ilaw. Hindi ko inalis ang tingin ko sa may hagdan, pero pagkabukas ko ng ilaw ng kusina nun, nagulat ako nang tumambad sa harapan ko. Isang baitang na lamang mula sa hagdan. Si Inang. Pero sa pagkakataon nito ay nasa normal na itong posisyon. Nakatayo. Medyo buhaghag ang buhok, pero nakangiti. "Inang! Ginulat mo naman ako." Kako.
Tumawa lamang ito at ang sabi sa akin ay napakaaga ko umanong magising.